Marikita in Sweden. Okay, here we Sir, go. umpisa na natin. Napaka-trending mo ngayong araw na to. Ikaw yung talk of the country. Sir, Mm. unang-unang katanungan. Yes. Okay na ba tayo, sir? Ay, bati po pala kayo muna. Marami palang papatayin ako ng mga viewers natin, sir. Bati po muna kayo. Yun na nga, no? Well, salamat at naimbita mo ako ulit dito sa vlog mo, Bagtit. So, kamusta po sa mga kababayan natin diyan po sa France at iba't ibang parte ng Europa at yung mga nanonood din dito sa Pilipinas. Ayan, sir. Sir, sabi ng mga DDS, sabi ng kampo ni Bongo, bakit po daw sila pinilahan ng kaso at bakit ngayon lang daw? At ano nga ba po ba yung kaso na ipinail nyo kanina sa kay Bongo at saka kay Paring Digong? Ito pong pinail ko na kaso kanina, ito ay tungkol sa 7 billion pesos worth na mga government infrastructure projects na ibinigay or inaward ni Digong at ni Bongo. Uy, Sentry, sabi ni Greco Belgica, wala daw naniniwala sa iyo. Wala na. Sabi ni Greco na wala rin lang walang relevant. Simula nung mayor pa si Digong hanggang nagpresidente. Marlene Valencia, shout out. Sa tatay at kapatid ni Bongo. So nakakuha sila ng 200 contracts. Wow! At ang total niyan nga ay 7 billion pesos. Bawal po 'yan kasi ito pong pinagbabawal 'yan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, yung conflict of interest na yan. Tapos ganun din sa Code of Conduct and Ethical Standards ng public officials. Yan, yung conflict of interest. At dahil dito, ito ay plunder, sakop sa plunder kasi more than 50 million pesos ang napapangan nila dito. Ang punto kasi natin dito, kung ikaw ay opisyal ng gobyerno, tapos sumasakop ka sa isang ahensya o isang teritoryo, dapat hindi pwedeng magkaroon ng negosyo doon sa ahensya mo o Naomi Chin, shout out Naomi. Yung anak mo within 4th degree of consanguinity and affinity. Partida, hindi fourth yun. First degree pa, tatay, kapatid. First degree. Ito po, tatay ito Hindi po ito malayong pinsan o tatay talaga niya. Ang karamihan po ng mga nangungurakot dito sa Pilipinas, gumagawa pa sila ng dummy. Kung may contractor sila, pero for that matter, sila mismo yung contractor pero alam nilang bawal na diretsong kaanak nila kaya kumukuha sila ng mga dummy, yung mga hindi nila kamag-anak at yun yung naka-front. Pero itong kaso na taong final ko, diretso na, tatay at kapatid talaga. Bawal ito, maliwanag. Walang lusot dito si Bongo. Maliwanag talaga at walang lusot. Kaya sigurado, himas rehas talaga yan si Bongo. Diba, Sentry? Tragis. Nakaka sabi nga natin, bilog ang bola. Yung ginawa nila kay De Lima, matitikman din nila. Sige, tuloy, Sentry. Sir, ang sabi ni Bongo, you are barking on the wrong tree. Bakit ngayon lang nagkakaso? Ano yung sabi niyo doon kay Bongo, sir? Doon na sinabi niya na dapat daw ang kasuhan ninyo yung mga buhaya. Yun nga po mismo. Tama, suwak na siya yun. Di ba? Kasi siya po yung mastermind dito. Alam mo si Diskaya, base po ito sa sabi ni Mayor Vico Soto, ang nasa likod ni Diskaya ay si Bongo. Nako po! Kasi pinag-aralan niya, kalaban niya ho yan sa Pasig. Nako po! Bago pa raw naupo sila Duterte, simple lang itong mga Diskaya. Pero nung naupo na sila Duterte, lumago yung kanilang negosyo dahil nga si Bongo ang nasa likod nila. Tapos, ito namang si Yusek Bernardo na nasa gitna nitong mga kontrobersiyang ito. Siya naman ay itinilaga ni Bongo sa DPWH noong 2017. Ayan. Ngayon, bakit lang natin ito i-final? Kasi nung unang na-discover ko ito, nung ni-report ito sa pahayagan, sa Rappler, tapos nung nakakuha ko ng mga dokumento, nilabas ko ito noong 2021, sinabi ko mismo, ganito yung mga ginawa ni Bongo, pero hindi ko muna ito pa-file kasi protektado sila sa ombudsman. At ngayong August na nawala si Martires, ito na ngayon ang tamang panahon para i-file ito. Ngayon yung sinasabi niyang bakit hindi yung mga kasalukuyang mga na-involve ang kasuhan ko, siya yung senador, hindi kasuhan niya. Di ba? Hindi ko trabaho yung trabaho niya. Itong mga dokumentong ito, nakalap ko lang ito nung senador ako Wala naman akong dokumento dyan sa mga taong nandiyan ngayon na iniimbestigahan nila. Ganoon lang po yun. Senator, ito, panibagong laban to.
ang pinapatanong sa akin ng mga kaibigan natin, sir, hindi ka daw ba natatakot sa buhay mo at seguridad ng pamilya mo dahil sa kinakalaban mo yung merong umamin na meron siyang grupo na pumapatay? Pakatay tayo dyan. Alam nyo, hindi naman tayo parang patako na yung buhay, no? So, tayo rin naman, meron tayong mga, sabihin na nating reasons to live for. Pero Mhm. ito ay, ano natin, krusada ito laban sa korupsyon. Kaya kailangan gawin kahit mabigat. Kasi pag hindi na natin to gagawin, kunyari, hindi ko na to gagawin, Ako po, naharangan tayo ni Bagtit. O, sa mga di pa nagla-like at subscribe dyan, like and subscribe naman tayo dyan, mga kakabsat. Pasok. sila wala pong gagawa di ho ba? Mhm. At ano naman, noon nga kasagsagan na nasa ano nila yung sila yung nakapwesto for 6 years, noong 2016 to 2022, mabigat man yung laban, talagang nasa peligro man yung buhay ko, ginawa pa rin natin yung kailangan natin gawin. Ganun lang po ito. This is a duty for me. Sir, as a follow-up question, feeling mo ba, pakiramdam mo ba safe ka ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos para labanan ng mga Duterte? Hindi ko po nakuha yung first part na ano po. Sir, kung feeling niyo po ay safe kayo ngayon sa administrasyon ni BBM sa paglaban sa mga Duterte? Malaking kaibahan po. Malaking kaibahan. Hindi lang ako, kung hindi yung mga kababayan natin dito. Alam niyo nung panahon ni Duterte, Belgi ka, makinig ka. O bakit ganyan paulit-ulit yung mga fina-file ni Trillanes? Ito, makinig ka, sagot. O makinig ka. sabi ho ng mga supporter niya, dito to parang safe daw nung panahon ni Duterte. Hindi po totoo yun. Alam mo, nung panahon ni Duterte, sa Caloocan, yung mga depressed areas doon, sa sobrang takot ho ng mga pamilya doon, nagkakandado sila ng pinto nila, hinaharangan nila ng cabinet nila para hindi sila mapasok ng pulis. Kung lumabas kasi sila, makukursanadahan sila, tumba sila, kagaya ni Kian de los Santos at iba. Yun lang. Ganun ang takot noon. Ngayon, malaki ang kaibahan. Ayaw naman natin magkumpiyansa for my safety kasi desperado itong mga kalaban natin. Desperado talaga. Naiingat naman tayo, but generally, compared dun sa panahon ni Duterte, ay malaking kaibahan po. Speaking of Caloocan, sir, may bago kayo nilulutong laban. Parang babanggahin ninyo at ipagtatanggol yung ating mga bayan. Papasukin nyo na rin yung flood controls, ghost projects. May mga investigasyon na kayo nangyayari sa ating syudad sa Caloocan. So paki-confirm lang po, sir, ano itong niluluto ninyong laban para sa Caloocan, pagbubunyag ng mga katiwalian? Nasa proseso po tayo ng investigasyon, pagkalap ng mga dokumento, marami na tayong nakita. Bilyon din yung mga proyektong napunta lang sa wala. Ayan yung mga ghost projects na yan. At paghanda na tayo, pa-file ko rin itong mga kaso, itong mga taong ito. May putragis. Okay, sir. Ito, mainit-init. Actually, ito yung original na topic natin regarding dun sa ICC. Sir, bakit kayo nasa ICC nung panahon na nandun ngayon? Bakit po kayo na doon? Kayo ho ba emisaryo ng gobyerno? Kasi sir, mga senador nabuwang nang dahil sa pagpicture, sa pag-post mo ng picture. May plano pa magpahiring nga ni Robin Padilla Putragis, imbestigahan natin si Senator Trillanes. Putragis. Pinadala daw siya ng gobyerno, anak ng kamote. Oo, nakalimutan nila si Trillanes ang pinakaunang nag-file ng kaso dyan kay Digong sa ICC. Malamang, bibisitahin niya, kakamustahin niya yung kaso ni Digong. Ako naman talaga, oo, Robin Hood. Kayo mga DDS talaga, kabadong taranta na kayo sa kanyo. Mga gawain nyo kasi, nako pa, sige, karma is back. Ganito po kasimple. Naimbitahan po tayo ng ICC. Ako naman po ay mahaba-haba yung ugnayan ko sa kanila simula pa ng 2017. Yun. At dahil tumutulong tayo sa pag-build ng case nila Digong, nila Bongo, Bato, kaya regular yung aming ugnayan. Yun. Marami pa rin akong ibang ugnayan dun sa Netherlands. So isa lang po yun sa ICC. Kung naman po yan, hindi po totoo na sinilip ko si Duterte doon. Nakipagkita ako unang-una, ayaw ko naman makipagkita sa kanya, ayaw din niya siguro makipagkita sa akin. So, bakit kami magkikita? So, yan po. Pero, tinanong natin yung kondisyon doon sa loob ng kulungan ni Duterte. By the way, iba po yung detention facility ni Duterte kumpara doon sa mga city jail dito. Malayo. Mga kababayan po natin na naaawa sa kanya. Ano po yun? Komportable siya doon. Ito ay kwarto, may kama, may heater siya, may tennis court, may gym, may kitchen, may library. Komportable po sila doon. At sinisigurado ng ICC na sila malusog at hindi sila napapabayaan. Yun naman lang ang kuha natin. Hindi naman tayo mga sadista na gusto natin. Bato. Bongo.
May tennis court daw doon. May kitchen. Nako, pwedeng-pwede kayo doon. Pwede. Partida pa yan. Masarap pa yung mga pagkain nyo, stateside. Natin pahirapan siya. Kasi yung mawalan ka lang ng kalayaan, mabigat na po yun. No, sir. Ano pakiramdam, sir? Dahil kayo po yung isa sa mga nauna na magbunyag sa mga katiwalaan ni former President Duterte. Kayo yung nakipaglaban sa mga biktima, nagbunyag ng mga pagpatay sa Pilipinas. Ano po yung saktong pakiramdam ninyo nung nasa harap kayo ng kulungan na nasa loob si Digong? Alam nyo, tinignan ko yung yung parang paggulong ng ano to. Paggulong ng alin? Huwag kalimutan mag-like and subscribe, Mabsat. Comment down below sa mga gusto nyo sabihin dyan, Mabsat. Okay, pakinggan ulit natin si Senator Trillanes. Ng buhay, di ba na itong si Duterte, makita mo noon na talagang hari-harian siya sa Pilipinas, then ngayon andoon na lang siya. So, ang tinignan ko doon talagang may Diyos, di ba? Nakita mo, kahit na gaano pa makapangyarihan niya, pero sa isang idlap, andoon na siya sa loob, di ba? At ito yan, doon sa mga kababayan natin, sana wag nilang isipin na inosente si Duterte at nakakulong siya doon unjustly. Hindi, meron siyang mga ginawang krimen, kaya siya nakakulong doon. Tama. Yung ICC, nagkalap ng sariling ebidensya, hindi yan dahil naggumawa ako ng fake news sa kanila o kinuwentohan ko sila, yun na, mag-i-issue na ng warrant. Hindi po sila ganun kababaw. Dito sa Pilipinas, nung panahon ni Duterte, ginagawa nila yon, kakasuhan nila o kukuhanan nila, i-issuehan nila ng warrant kahit. Sabi nga ni Digong, we plant evidence. Dragis. We plant intrigues. We plant evidence. Gawain talaga nila yon. Hindi nila nagagawa sa ICC yan. Nako po. Kaya kahit anong gawin nila, kahit maging presidente pa si Sara, hindi nila mapapauwi si Digong. Alam nila yan. Kaya tarantang-taranta sila ngayon. Walang kaso, basta't kalaban nila. Sa ICC, hindi ho pwedeng ganun. Ibig sabihin nun, solid yung kaso, nakakita silang ebidensya, mga testigo, na magpapatunay na gumawa ng mga krimen si Duterte. Yun. Sir, panay-panay sa'yo ang bakbak sa'yo ni Pulong Duterte. Ano Isa pa masasabi yan. mo kay Pulong doon sa mga pambibirada niya sa'yo na ikaw lang daw ay nagpapapansin sa taong bayan? Kasi may plano ka daw sa politika for 2028. Alam niyo, nabababawan ako sa mga sagot nitong mga ito, no? Pero sige, kung anong trip mo, sabihin mo na, di ba? Basta walang iyakan pagka siya nang na-issuehan ng ng warrant, di ba? Tragis. Alam, mga kakabsat, mukhang si Chabit, sumabit, si Bongo. Pag sumunod si Pulongges, nako po. Pero kamusta yung bugaw? Kamusta kayo yung bugaw na binugbog niya, no? Pulongges, paktay ka. O sige, tuloy. Nako, daming pasabog ni Trillanes pala dito sa interview ni Kabsat Bagdit eh. Nako po, sige tuloy. Siga-siga yan si Pulong. Tignan natin kung gaano siya kasiga. Makikita nila yan. Speaking of warrant of arrest, sir, any update doon sa mga susunod na mga personalidad na may issuehan ng warrant of arrest for ng ICC? Si Bato po, malapit na. Nako po. Senator Trillanes, wag mong ginaganyan si Bato. Magiging siya, make my day, sasabihin na naman niya. Kahit ikaw pa mag-posa sa akin. Tragis. Antay na lang po tayo. Masisinghot nyo na ho. Maamoy-amoy nyo na. Yan. Si Bongo naman, baka next year pa. Actually, sir, magkikipagpustahan ako sa iyo kasi may binanggit ka that as early as February 2026 ay pwede ma-issuehan ng warrant of arrest at pwede ma-aresto si Bato. Correct me if I'm wrong, sir. Pwede ba ako makipagpustahan sa iyo, sir? Pwede ka bang bumalik dito bago magbagong taon? Kasi yun ang naamoy ko, bago magbagong taon, para magbabagong taon si Bato sa kulungan, sa ICC. Ano yun? Baka nga matagal na yun. Sabi ko sa iyo. Well, ang dami-daming birada sa iyo, sir. But ito honestly, sir, I'm speaking, parang napagkakaisa ninyo ang yellow and the red ngayon dito sa Pilipinas. I really don't know, pero ano masasabi mo po sa mga kagaya kung tatakbula? Dahil nga masyado yata silang bumibilib sa mga ginagawa mo. Hindi ko po nakuha yung ninyo, yung tanong. Sir, napagkakaisa po ninyo yung pula at saka dilaw. Yes. Sir, ano po yung mensahe ninyo para mas lalo namin kayong suportahan? Ako no doubt suportado kita. Ano po yung mensahe niyo sa aming mga pula para mas lalo namin patibayin ang suporta ninyo, lalong-lalo na ngayon itong bagong kaso kina Duterte at Pulong?
Okay. Doon po sa mga nakakasubaybay naman po sa akin, alam naman nila na seryoso tayong tao, hindi naman tayo umiepal o umeeksena. Talagang hinahabol natin. Yung mga nagkasala sa lipunan, hinahabol natin. So itong kaso na to, isa lang ito sa maraming advokasya natin. Hindi natin titigilan. Hindi ko po titigilan itong si Bongo hanggang sa makulong. Hindi ko titigilan si Bato hanggang sa makulong. Kasi Bagay kayo, Bato, Bongo. Bongo tsaka Bato. Hindi kayo titigilan ni Sentry at hindi kayo nakukulong. Wala na. Sakit talaga sa loob nila to, Mabs. At kaya nga, na sila eh. Wala na talaga. Naomi Chin, wala na talaga. Ardayan. Wala na talaga. Talaga sakit sa ulo nila to. Kung gaano kasakit sa ulo to ni Digo, masakit sa ulo rin nila ng Bato tsaka ni Bato tsaka ni Bongo. No, paano? Wala eh. O ngayon, bilog ang bola. Nako po, wala nang magproprotekta sa kanila. Wala na talaga. Hindi pwedeng gano'n na ang dami mong ginawang kasalanan sa lipunan. Kasama sila sa EJK, di ba? Si Bato, si Bongo, kasama rin sa EJK. Si Bongo, ang daming bilyon-bilyon ang nanakaw sa gobyerno. Hindi pwedeng gano'n na lang na makakalusot sila. So yan po. Ang sinasabi ko naman dun sa mga supporters ng Marcos administration, ngayong panahon na to, kailangan niya ng tulong. Kasi naisang gibain ng mga Duterte. Nais bumalik sa pwesto yung mga Duterte para pagtakpan nila yung mga krimen nila, yung mga kaso nila. Kaya pagtulong-tulungan natin ito, hindi pwede makabalik sa pwesto yung mga Duterte at gigibayin nila yung bansa. Tama. Yun lang po masasabi ko dyan. Sir, pinapatanong po ni Kaloyal Betty Bush, ano po masasabi nyo doon sa tuloy-tuloy at pabalik-balik na komento ng mga anak ni Duterte na si Digong daw ay kinidnap? Alam nyo, nakita naman natin ang polisiya, meron po tayong agreement with the Interpol na pagka nagbigay sila ng warrant, kukunin natin, ita-turn over natin sa kanila. Sa ibang bansa, pag humingi tayo ng tulong, kunyari yung si Congressman Arnie Tevez, humingi tayo ng tulong sa Interpol, ibinigay naman. Di ba? O kaya nakukulong. O si Alice Goa, ganun din. Obligasyon yon. Di ba? Kaya nga yung Korte Suprema nagpa-issue sila ng TRO nung panahon na yun na nadirito pa si Digong noon, nasa Villamor pa, hindi in-issue yung TRO. So ibig sabihin, ultimong Korte Suprema na 12 doon ay appointee ni Duterte ay hindi pumanig sa kanya. So ibig sabihin talagang wala hong basihan yung pagkikidnap na yon na sinasabi nila kasi ito na, nagsalita na yung Korte Suprema. Say goodbye to switching prescriptions. Alright, okay na tayo dito kay Bagtit. Salamat, Kapsat Bagtit. Nakikon lang ako, nakichismis lang ako. Pero alam nyo na, ikakat natin to, sayang din. Alright, salamat, Kapsat Bagtit. Thank you. O siya, punta natin sa Attorney Claire, Mabsat. Puntaan natin si Attorney Claire. Naka-live si Attorney Claire ngayon, Mabsat. Anong topic niya? Nako po, si Bongo yata tong topic niya eh. Hindi lang